Hola guys! Magandang araw! For today video guys is kinda different from the original video that I'm doing kasi naka-receive po tayo ng comment. Yan po from Irene. Bali may tanong po siya dahil nag-raise po ako ng suggestion kung ano po yung mga content na pwede kong gawin. So nagbigay siya na regarding sa work daw. Ano yung mga available work or jobs offer sa UAE, paano ka nag-apply dyan, and ano yung ideal sahod ng isang OFW. Before I answer all of that question, I wanna thank Irene sa napakagandang question na to. So yan, so let's start. Unang-una regarding work. Okay, sabi niya, ano yung available work or job offer sa UAE? Yan, marami kung sa available work or job offer, depende nga lang kung ano yung field mo, like kung ikaw ba ay sa services, or sa admin, sa construction, or yung sa mga offices or sa hospital, yan, depende. So, marami, kaya lang, sa pagkakaalam ko, ang prefer ng mga employer is yung nandito na sa Dubai since marami nga yung mga pumupunta rito o na naghahanap ng trabaho, hindi na nila kailangan pang gumastos at kumuha sa labas ng bansa. So, pero alam ko rin, meron din namang mga company na naghahanap locally, especially sa bansa natin dahil meron silang mga local agency, case-to-case basis. So, yan. Paano ka nag-apply dyan So yun, nag-apply ako dito via visit visa. That was way back January 2004 nung una ako pumunta rito. Nag-apply ako sa kung saan-saan. During the time, walk-in pa. So mega lakad ang lola nyo. So natanggap naman ako sa Starbucks. Inoperan ako ng 2,500. Pero advice sa akin ng boyfriend ko noon, na asawa ko ngayon, na wag ko raw kunin at maghintay pa ako ng office na offer kasi nga mahirap nga raw kapag nasa services ka or sa restaurant. So thankfully, after a week of waiting and applying, may tumawag ulit sa akin at yun na nga yung first work ko dito sa Dubai. They offer me the same sa Starbucks na tinanggap ko naman kasi office na, and at the same time dahil bago pa rin naman ako at wala pa ganong experience, so it's a good start na. And during that time, way back 2004, mura pa yung renta ng bahay, which is 700 lang for one bedroom, at na siya, included na yung aming internet at kuryente, so not bad enough. Pero ngayon, hindi mo na po pwedeng tanggapin yung mga ganong sweldo. So, next question is, ano ang ideal sahod ng isang OFW? Ideally, kung kasama mo yung pamilya mo, dapat 5 digits kasi marami kayong needs. Sa upa pa lang ng bahay, ang studio rito ay already 3,000 now. Hindi pa kasama ang kuryente na nagre-reach 500 dirhams above at ang internet ay ganun din. So, all in for bahay, dewa, at internet is already 4,000. So, dapat may matitira na 50% at least sa sahod mo. Kung gusto mo mabuhay ng medyo maayos. So yun, at dapat guys, kung halimbawa may interview, dapat i-discuss nyo rin na offeran kayo ng medical insurance dahil kapag walang medical insurance dito ay napakamahal po ng check-up. Pero yung mga single naman na pumupunta rito, kung single kang pupunta, meron naman daw mga partition na 1,000 yata nagre-range pero bed space lang po yun. So, yan muna for now yung sasagutin natin. And I hope, Irene, nasagot ko yung mga tanong mo. At kung meron pa po kayong mga questions, clarifications, please comment down below at I will try again my level best to answer that. And guys, just a disclaimer na ito po ay according lamang po sa aking kaalaman at karanasan. So, yun. And I'm not a professional consultant. Yan. So, yun po, kung nagustuhan niyo po yung aking content for today, you are free to share po and hit the like and heart button. Yun lang po. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna. Bye! Till next time.